Legacy in Disguise. Legacy in Disguise. Kabanata 58. Kung ang psikolohikal na manipulasyon ng gagong iyon ay isang batis, ang hypnosis ni Adrian Laurent ay isang nagngangalit na karagatan. Sa isang iglap, nilamon nito ang lahat ng maruming impluwensyang itinanam sa isipan ni Belle. At sa sandaling iyon, ang mga salita ni Adrian Laurent ay tumindig sa puso ni Belle na parang isang parola sa gitna ng madilim na dagat, isang ilaw na hindi kailanman maglalaho habang siya'y nabubuhay. Bigla siyang natauhan. Parang may kumalabit sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya kung gaano siya naging bulag, gaano siya naging hangal. Isipin mo, muntik na siyang malinlang ng isang demonyong lalaki para wakasan ang sarili niyang buhay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Agad siyang lumuhad sa harap ni Adrian Laurent, nanginginig ang mga balikat, at buong pagpapakumbabang yumoko. Salamat po sa pagligtas sa akin, garalgal niyang wika. Mabubuhay ako ng maayos. Hindi ko na muling bibiguin ang mga magulang ko, at ang lipunang nagpalaki sa akin. Bahagyang tumango si Adrian, tila isang hukom na nakitang nagsisisi ang isang kaluluwang muntik ng maligaw. Kung nagising ka na sa katotohanan, mahinahon niyang tugon, nais kong mamuhay ka ng masaya at makabuluhan. Saglit siyang tumahimik. Pagkatapos ay malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin ang tungkol sa nobyo mo. Napapikit si Belle. Mula ngayon, hindi ko na siya nobyo. Ang ganitong uri ng lalaki ay kasuklam-suklam. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang pangalan niya ay Blake Gray. Kilala siya bilang campus heartthrob sa Nanyang City School of Finance and Economics. Hindi siya taga rito, pero sinasabing mayaman ang pamilya niya. Nabola niya ako, inakala kong siya na ang perpekto. Hindi ko akalaing isa pala siyang kasuklam-suklam na manlilinlang. Tahimik na tumango si Adrian. Narinig kong marami na siyang babaeng niloko. Paulit-ulit na tumango si Belle. Hindi ko alam kung ilan, isa lang ako sa napaglaruan niya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Adrian. Kung ganoon, sabi niya, tawagan mo siya. Sabihin mong bago ka mamatay, may regalo kang nais ibigay sa kanya. Papuntahin mo siya rito. Nag-aalala si Belle. Paano kung ayaw niyang pumunta? Kung tumanggi siya, malamig na sagot ni Adrian, sabihin mong makikipaghiwalay ka na. Mula ngayon, kanya-kanya na kayo ng landas. Ang mga taong tulad niya, nasisiyahan sa pagkontrol sa babae. Pero kapag ang babae ang kumawala, iyan ang pinakamalaking sampal sa ego nila. Huminto siya sandali. Para sa kanila, digmaan ito. At sa digmaan, iisa lang ang maaaring manalo. Kapag hindi sila ang nagwagi, hindi nila iyon matitiis. Samantala, sa isang bar malapit sa Nanyang City University of Finance and Economics, nakaupo si Blake Gray sa tapat ng isang napakagandang dalaga. Nakasuot siya ng mamahaling damit, kumpiyansang-kumpiyansa ang tindig, at may mapanuksong ngiti sa labi. Miss, malambing niyang wika, napaka-unfair ng Diyos sa akin. Araw-araw akong umiinom mag-isa rito, pero ngayon lang kita nakita. Pakiramdam ko tuloy, sayang ang 20 taon ng buhay ko. Bahagyang namula ang dalaga. Talaga. Hindi ka ba sanay makipag-usap sa babae? Kunwaring nahihiyang ngumiti si Blake. Sa totoo lang, mahiyain ako. Hindi ako basta-basta lumalapit. Pero may kakaiba sa'yo, hindi ko napigilan ang sarili ko. Habang nagsasalita, sinadya niyang ipasilip ang relos sa kanyang pulso, isang limitadong edisyon ng Vacher and Constantine, nagkakahalaga ng mahigit 7 milyon. Para sa kanya, wala lang iyon. Sa pamilya nila, may mga relos pang mas mahal, umaabot sa 10-10 milyon. Nakita iyon ng dalaga. Kumislap ang mga mata nito bago nagkunwaring walang napansin. Kung ganoon, nakangiting sabi niya, mag-inuman tayo. Ako ang bahala ngayong gabi, sagot ni Blake. Agad siyang kumaway sa waiter. 2 bote ng Ace of Spades. Sa bar na iyon, mahigit 20,000 ang presyo ng isang bote, isa sa pinakamahal na champagne doon. Ang depensa ng dalaga ay halos tuluyan ng bumagsak. Biglang tumunog ang cellphone ni Blake. Sumimangot siya nang makita ang pangalan sa screen, Belle. Hindi pa ba siya patay? Bulong niya, inis na inis. Napansin iyon ng dalaga. Girlfriend mo ba? Mali ka, mabilis niyang sagot. Ex ko na. Siya ang nagloko. Pero hindi pa rin ako tinatantanan. Tumayo siya. Saglit lang. Paglabas niya ng bar, agad niyang sinagot ang tawag. Bakit ka tumatawag, maruming babae ka? Mariin niyang sigaw. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ibinigay mo sa akin? Naka-speaker ang tawag. Narinig iyon ni Adrian Laurent. Nanlamig ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito, patuloy pa ring sinusubukang durugan ang natitirang kumpiyansa ni Belle.
Ngunit hindi na siya ang dating Belle. Mahinahon ngunit matatag ang boses niya. Blake, handa na akong mamatay. Kapag wala na ako, makakulay ka na sa kahihiyan. E di magpakamatay ka na. Sigaw ni Blake, huwag mo na akong idamay. Nanikip ang dibdib ni Belle. Ngunit hindi siya bumigay. Binasa niya ang mga salitang itinipe ni Adrian sa cellphone. Pwede mo ba akong puntahan sa artificial lake ng school? Bago ako mawala, may regalo ako para sa'yo. Hindi. Agad na sagot ni Blake. Ayokong makita ka. Nakakasuka ka. Isa pang mensahe ang ipinakita ni Adrian. Malinaw at malamig ang tono ni Belle habang binabasa. Kung ayaw mong pumunta, maghiwalay na tayo. Mula ngayon, magkaiba na ang daan natin. Kung magkita tayo sa school, magkunwari kang hindi mo ako kilala. Napatigil si Blake. Parang may kumalabog sa kanyang ego. Ano ito? Hindi ba dapat desperado siya? Umiiyak. Nagmamakaawa. Bakit siya ang iniiwan? Belle, paano mo nagawa ito? Pilit niyang pinahinahon ang boses. Nasasaktan ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Belle. Ako ang handang mamatay para sa'yo. Hindi ba iyon sapat na sakit? Huling-hiling ko lang na makita ka. Kung hindi mo kayang ibigay iyon, wala na tayong dapat pag-usapan. Naramdaman ni Blake ang panganib. Kapag siya ang iniwan, siya ang talo. At hindi siya sanay matalo. Sandali. Huwag kang makipaghiwalay. Mabilis niyang sabi. Saan ka? Sa artificial lake. Pupunta ako ngayon. Tahimik na sumagot si Belle. Oo. At sa kabilang dulo ng linya. Isang ngiti ang marahang sumilay sa lobby ni Adrian Laurent. Nang maramdaman ni Blake Gray na tila nakakawala si Belle sa kontrol niya, agad siyang kinabahan. Nawala sa isip niya ang magandang babaeng kanina lang ay balak pa niyang paglaruan sa bar. Sa halip, nagmamadali siyang bumalik sa paaralan. Pagpasok pa lang niya sa campus, halos takbuhin niya ang daan patungo sa artificial na lawa. Doon niya nakita si Belle, nakaupo sa gilid, tila tahimik ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Dali-dali siyang lumapit. Belle, anong regalo ang gusto mong ibigay sa akin? Sabik at may bahid ng pagmamayabang niyang tanong. Biglang tumayo si Adrian Laurent. Ngumiti siya, isang ngiting malamig at may nakatagong panganib. Wala siyang regalo para sa'yo, Anya. Pero ako, meron. Napakunot ang noo ni Blake. Sino ka? Kamag-anak ka ba niya? Hindi. Kung ganun, sino ka? Bahagyang tumangala si Adrian, at ang kanyang tinig ay tila may dalang bigat ng hatol. Ako ang naghahatol para sa langit. Matapos iyon, marahan niyang tinapik ang likod ni Belle. Belle, puntahan mo na sina Lyra. Bumalik ka na sa dorm at magpalit ng tuyong damit. Wala ka nang dapat alalahanin dito. Namumuo ang luha sa mga mata ni Belle habang tumango. Dahil sa nangyari kanina, buo na ang tiwala niya kay Adrian. Yumukod siya ng may paggalang at naglakad palayo. Pagdating niya kina Lyra Chin at sa iba pa nilang kaklase, agad siyang niyakap ng mga ito. Umiiyak sila sa tuwa at ginhawa, akala nila'y tuluyan na nilang mawawala si Belle. Habang pinagmamasdan iyon ni Blake mula sa malayo, kumirot ang dibdib niya. Iba ang itsura ni Belle. Parang, malaya na. Hindi maaari. Posible bang nabasag ang kanyang mga psychological hints? Galit na galit siyang bumaling kay Adrian. Ikaw ang nag-utos sa kanya na tawagan ako at magsinungaling. Anong ibig sabihin nito? Tumawa si Adrian ng malamig. Anong ibig sabihin? Gusto ko lang itanong, ipinanganak ka ba ng mga magulang mo para manglason ng mga kababaihan? Ganyan ka ba pinalaki? Alam ba nila kung anong klaseng basura ang anak nila? Dumilim ang mukha ni Blake. Alam niyang may mali na. Pake mo. Kaya kong paglaruan ng mga babae dahil may kakayahan ako. Sino ka ba para pakialaman ako? Alam mo ba kung sino ako? Ngumiti si Adrian. Ano? Malaki ba ang pinagmulan mo? Mayabang na tumayo si Blake. Narinig mo na ba ang Gray family? Kung hindi, magtanong-tanong ka. Ang Gray family ang pinakamakapangyarihan sa Nanjang City. Oh, sagot ni Adrian, kunwari na mamangha. Pinakamalakas sa Nanjang City. Ganyan ba ang kalalakihan sa pinakamalakas na pamilya ninyo? Mga mandarambong ng inosenteng babae. Ngumisi si Blake. Gusto ko to. Nasasarapan ako kapag nakikita kong nagdurusa sila para sa akin. Kapag pinipinsala nila ang sarili nila, kapag handa silang mamatay para sa akin. Kaya mo ba akong pigilan? Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Sa tingin mo ba, mahinang sabi ni Adrian, dahil malakas ang pamilya mo, may sasalo sa'yo.
Alam mo ba kung nasaan ang totoong malalaking pamilya? Sa Hilaga. Sa Shuhai City. Doon nagsisiksikan ang mga tunay na angkan. Ang mga katulad ninyo, hindi man lang karapat-dapat umupo sa parehong mesa. Napailing si Blake puno ng pagmamaliit. Kahit hindi kami kasing lakas ng mga pamilya sa Shuhai City, isa pa rin kami sa pinakamalakas sa Nanjang. Mas mataas pa kami sa Montreuil family. Kaya pag-isipan mo mabuti bago mo ako galitin. Tumango si Adrian na tila natatakot. Nanjang Gray family. Nakakatakot nga. Nanginginig na ako. Ngumisi si Blake. Kung natatakot ka, lumayas ka. Isang tawag ko lang, kaya kung ipabura ang buong pamilya mo. Sumili ang isang delikadong ngiti sa lobby ni Adrian. Habang mas natatakot ako, mas gusto kitang subukan. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga mata niya'y parang may apoy. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Sigaw ni Blake. Kahit hari ka pa ng langit, kapag ginalit mo ako, magbabayad ka. Hindi na naghintay si Adrian. Isang iglap, isang malakas na sampal. Bumagsak si Blake sa lupa, hilo at natulala. Hindi pa siya kailanman nasaktan. Lumaki siyang pinupuri, hinahawakan sa palad. At ngayon, sa harap ng lawa, sinampal siya. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Papatayin kita. Papatayin mo ako. Malamig na tugon ni Adrian. Makinig ka. Laurent ang apelyido ng lolo ko. Adrian Laurent ang pangalan ko. Ako ang tagapagmana ng Laurent family ng Shuhai City. Ako ang chairman ng Alter Group. Ngayon, timbangin mo, ang maruming Gray family ninyo, karapat-dapat bang magyabang sa harap ko? Parang tinamaan ng kidlat si Blake. Laurent family. Ang pinakamataas na pamilya sa buong bansa. Kahit mas malakas ang Gray family kaysa Montreuil family, ni Anino ng Laurent family ay hindi nila kayang tapatan. Hindi natakot si Adrian nang marinig ang pangalan niya kanina. At naglakas loob pa itong sampelan siya. Ibig sabihin. Totoo. Nanlambot ang tuhod ni Blake. Ang batang Panginoon ng Laurent family, nasa Nanjang. At siya pa ang nakabangga niya. Kung hindi niya aayusin ito, maaaring buong pamilya nila ang madamay. Kaya, walang pag-aalinlangan, lumuhad siya. Mr. Laurent, nagkamali po ako. Bulag ako sa kayabangan. Huwag niyo pong pansinin ang isang maliit na taong tulad ko. Nagulat si Adrian sa bilis ng pagbabago nito. Matalino ka nga. Kaya pala kaya niyang manipulahin ang mga babae, mataas ang IQ, mahusay magbasa ng tao. Ngunit, hindi siya maaawa. Marunong kang yumuko at tumayo, sabi ni Adrian na may ngiting walang init. Pero akala mo ba, dahil lumuhad ka, papalayain na kita? Nanginginig si Blake. Handa akong magbayad. 100,000,000 para kay Belle. Babaguhin ko ang sarili ko. Tumawa si Adrian. Hindi mo pa rin ako naiintindihan. Kapag nasa kamay kita, hindi pera ang usapan. Namumutla si Blake. Kung ganun, paano niyo gustong tapusin ito? Lumapit si Adrian at yumuko sa kanyang harapan. Ibabalik ko lang sa'yo ang paraan mo. Nanlaki ang mga mata ni Blake. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't mahilig kang maglagay ng psychological hint sa mga babae? Ngayon, ako ang maglalagay sa'yo. Umalangaw-ngaw ang huling salita ni Adrian, parang hatol ng hukom. Maglalagay ako ng utos sa isipan mo. Bawat oras, kakain ka ng dumi. At hindi ka titigil hanggat hindi mo ginagawa. Nanghina ang buong katawan ni Blake. Imposible. Siya ang eksperto sa psychology. Paano siya mababasa? Ngunit sa mga mata ni Adrian, walang biro. Walang awa. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Blake Gray, naramdaman niya ang tunay na takot. Nakatitig si Blake Gray kay Adrian Laurent na tila nakarinig ng kathang-isip na alamat. Para sa kanya, imposibleng mangyari ang mga salitang binitiwan ng lalaki. Ngunit sa mga mata ni Adrian, may malamig na aninong naglalaro. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng dilim. Kapag natapos ko ang mungkahing ito sa isip mo, mahina ngunit malinaw niyang sabi, kapag may pumihil sa iyo sa pagkain ng dumi, gagawin mo ang lahat, kahit ang kitilin ang sarili mong buhay, basta't makakain ka lang. Kapag may makita kang dumi sa daan, kakainin mo. Kapag hindi mo ginawa, pakiramdam mo mamamatay ka. At kahit sino pa ang hamarang, pipilitin mo pa ring magpakamatay. Sandaling tumigil si Adrian, saka idinugtong ang pinakamasaklap. Sa natitirang buhay mo, wala ka ng ibang hahanapin. Hindi pera. Hindi babae. Hindi kasiyahan. Isang bagay lang ang gugustuhin mo, ang kumain ng dumi. Nag-init ang mukha ni Blake sa galit. Ginagawa mo ba akong baliw? Sigaw niya.
Akala mo ba ganito ginagawa ang psychological suggestion? Hindi ka man lang profesional. Tumawa si Adrian. Isang tuyo at tiyak na halakhak. Hindi profesional. Sobra pa nga. Lumapit siya. At marahang tinapik ang noo ni Blake. Sa isang iglap tila may pumutol sa lahat ng galaw ni Blake. Nanigas ang katawan niya. Nawala ang ekspresyon sa mukha. 10 segundo. Isang mahabang 10 segundo. Pagmulat niya ng mga mata, hindi na iyon ang dating Blake Gray. Nasaan ang dumi? Nasaan? Huwag ninyo akong pigilan. Mamamatay ako. Kailangan ko kumain. Parang nawalan siya ng pagkilala sa mundo. Hindi na niya kilala si Adrian. Hindi niya alam kung nasaan siya. Iisa lamang ang naririnig niya, isang boses sa kanyang isip. May banyo sa dormitoryo. May dumi roon. At doon siya tumakbo. Sa dormitoryo ng Nanyang City University of Finance and Economics, sumabog ang isang eskandalong hindi malilimutan kailanman. Ang campus heartthrob. Ang super rich second generation na si Blake Gray. Bigla siyang sumugod sa banyo. Isang estudyanteng nakaupo sa inidoro ang walang kamalay-malay. Isang malakas na sipa, bumagsak ito sa sahig. At sa susunod na sandali, sa harap ng mga roommate niyang nanlilisik ang mga mata sa gulat. Dinampot ni Blake ang bagong labas na dumi. At isinubo. Isang kagat. 2. 3. Napahiyaw ang isa. Ang isa na may napasok ka sa gilid. Ang iba'y natulala, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ito ba ang mayamang anak ng Gray family? Ito ba ang lalaking hinahangaan ng buong campus? Parang demonyong pinasok ang kanyang katawan. Agad tinawag ang guro. Nang dumating ito, nakaupo si Blake, nanginginig, marumi ang bibig, at tila unti-unting bumabalik ang katinoan. Sa pagbalik ng malay, sumambulat ang realidad. Ang amoy. Ang lasa. Ang katotohanan. Namumutla siyang napasigaw at tumakbo sa lababo, paulit-ulit na nagmumog, nagsusuka, nanginginig sa pandidiri. Anong nangyari sa'yo, Blake? Tanong ng guro, halatang dismayado. Anong ginawa ninyo sa akin? Sigaw niya. May naglagay ba ng kung ano sa pagkain ko? Isang kaklaseng nanginginig ang nagsalita. Boss, ikaw ang sumipa kay Matt, tapos kinain mo. Hindi na nito natuloy ang salita. Nanghina si Blake. At muli siyang napasuka. Dalhin ninyo ako sa ospital. Ngayon na. Sa pagdating sa Nanyang Hospital, halos hindi na makapaghintay si Blake. Doktor, gastric lavage. Ngayon na. Kumain ako ng dumi. Napatigil ang doktor. Sa mahigit 10 taon niya sa propesyon, ngayon lang siya nakakita ng pasyenteng ganito ang reklamo. Bakit mo kinain? Hindi niya napigil ang itanong. Kung alam ko lang sana, pupunta pa ba ako rito? Habang inihahanda ng nurse ang kagamitan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Blake. Muling bumigat ang kanyang paghinga. Bumalik ang boses. Kumain ka. Ngayon na. Nasaan ang banyo? Itinuro ng doktor. At parang hayop na pinakawalan, tumakbo siya roon. Pagpasok sa unang cubicle, walang laman. Ikalawa, may isang matandang lalaki sa loob. Sumugod si Blake. Buti na lang at nahablot siya ng mga kaklase. Blake. Huwag. Bitawan ninyo ako. Sigaw niya, nanlilisik ang mata. Mamamatay ako kapag hindi ako kumain. Nagpupumiglas siya na parang demonyong sinasapian. Hindi na ito simpleng kahihiyan. Ito ay isang bangungot. Sa wakas, nabitawan niya ang sarili at muling nakatakbo. Hinila niya palabas ang matanda. At sa harap ng buong emergency department, sumubsob siya sa inidoro. At muling isinubo ang karumal-dumal na bagay. Nagsigawan ang mga tao. May nagvideo. May tumakbo palayo. May napaupo sa sahig sa sobrang pagkasuklam. Isang estudyante ang agad nagpost. Isang kababalaghan sa Nanyang Hospital, may lalaking nang-aagaw ng poop para kainin. Samantala, si Blake, ang dating hari ng campus. Nakahandusay sa sahig, umiiyak, nanginginig, hindi na kilala ang sarili. Halos mabaliw na sa takot at pandidiri ang punong guro at ang mga kasamahan ni Blake Gray sa iisang dormitoryo. Hindi na nila alam kung hahawak ba sila sa ilong o sa ulo sa sobrang hilo at pagkadiri. Ngunit kahit nasusuka, pinilit nilang buhatin si Blake at dalhin sa doktor. Ang matandang lalaking hinila ni Blake palabas ng CR at itinapon sa sahig ay nagsusumigaw sa galit at pandidiri. Kung may diferensya ang utak niyan, itali nyo. Bakit hinahayaan niyong gumala at magnakaw ng kababuyan? Sigaw niya habang nanginginig sa galit. Namula ang mukha ng punong guro.
Nanginginig ang kamay niyang inilabas ang pitaka at nag-abot ng 500 piso. Manong, patawad po, sana'y sapat na ito bilang kabayaran. Hindi inaasahan ng matanda na kikita siya sa ganitong paraan. Parang biglang naglaho ang galit niya. Ah, ganun ba? Napangiti pa siya. Kung gusto niyo ulit, sabihan niyo lang ako ha. Og, napasok ka ang punong guro. Huwag na po. Kung hindi niyo pa natapos, pakituloy na lang po sa loob. Pagkatapos ay napasigaw siya, halos magwala. Bilis. Dalhin niyo si Blake sa doktor. Pagdating sa klinika, isang sulyap lang ng doktor kay Blake. At bigla itong napasok ka. Lumabas lahat ng kinain nitong hapunan. Ako po'y nagmamakaawa, dalhin niyo siya sa mental hospital. Hindi namin kayang gamutin ang ganitong klaseng kaso. Doc, kahit man lang hugasan ang tiyan niya. Pakiusap ng punong guro. Napakarumi ng kinain niya. Halos maiyak ang doktor. Mahuhugasan ko siya, pero paano kung pagkatapos kong ipasok ang tubo, kumawala na naman at kumain ulit? Hindi ko kakayanin. Ang bilis niyang lumamon. Pangalawang beses na ba ito? Tanong ng punong guro. Opo, halos 1 oras ang pagitan, sagot ng mga roommates. Namutla ang punong guro. Ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, mauulit na naman. Nanlambot ang tuhod niya. Panasan niyo siya. Isakay sa kotse. Sa Sanity Lab Hospital tayo. Kapag nahuli pa tayo, baka maulit na naman. Pinilit nilang linisin ang bibig ni Blake habang pinipigilan ang pagsusuka. Halos mawalan sila ng malay sa amoy habang inaalalayan siya papunta sa sasakyan. Pagkasakay sa kotse, biglang natauhan si Blake. Napangiwi siya. Anong nangyari sa akin? Nagkatinginan ang mga kaklase. Hindi mo, naaalala. Maingat na tanong ng isa. Umiling si Blake. May sakit lang ulo ko kanina, parang may umuugong sa isip ko. Itinaas niya ang kamay sa bibig. 1 segundo. 2 segundo. Pagkatapos, namumutla siyang napasigaw. Bakit ganito ang lasa? Huwag niyong sabihin, ginawa ko na naman. Tahimik ang kotse. Sa wakas, nagsalita ang isa. Boss, hindi ka namin mapigilan kanina. Pumasok ka sa kubite ng ospital, may matandang lalaki roon. Tumigil ka. Sigaw ng katabi. Ngunit huli na. Nagsimulang manginig ang katawan ni Blake. Sabihin niyo sa akin. Anong ginawa ko? Walang gustong magsalita. Walang gustong balikan ang impyernong eksenang iyon. Bigla siyang sumigaw. Isa niyo akong kaibigan pero hindi niyo kayang magsabi ng totoo. Sa mismong sandaling iyon. Isang mabahong hangin ang kumawala sa loob ng kotse. At tuluyan ng nabalot ng impyerno ang kanilang paglalakbay. Halos mawala ng ulirat ang 4 na kasama sa loob ng kotse. Agad ibinaba ng punong guro ang lahat ng bintana. Pinilit ng hangin na lumunin ang baho. Ngunit hindi kayang tangayan ng hangin ang kahihiyan. Kung hindi nyo sasabihin ang totoo, ibalik nyo ang 200,000 hiniram nyo sa akin. Galit na sigaw ni Blake. Napasinghap ang ika-4 na kaklase. Sasabihin ko na. Bigla kang nagwala. Pinipigilan ka naming 3 pero napakalakas mo. Tumakbo ka sa kubita, may matandang nagbabawas doon, hinaila mo siya palabas at pagkatapos. Hindi na niya natuloy. Ngunit sapat na iyon. Nang itim ang paningin ni Blake. Ako bang, kumain? Tumango ang kaklase. At sa sandaling iyon, nagsuka si Blake. Hindi na lang basta suka. Lahat ng kinain niya ng 2 beses, bumalik. Sa loob ng kotse. Sa upuan. Sa sahig. Sa hangin. Parang bumagsak sila sa imburnal. Tuluyan ng gumuho ang lahat. Samantala, ang video. Ang sumpang video. Kumalat na sa Facebook. Sa loob lamang ng ilang minuto, umabot ito sa libo-libong share. Mga komento. Pagtawa. Pangungutya. Hindi na mapigilan. Sumabog ito sa YouTube, Instagram, at Twitter. Sa isang iglap naging pambansang katatawanan ang apelyidong Gray. Sa Shuhai City at Hain Bridge. Nayanig ang buong angkan. Ang pamilya Gray, isa sa pinakamakapangyarihan sa timog ng Tame River, ay biglang napasailalim sa matinding kahihiyan. Galit na galit ang pinuno ng pamilya. Si Nicholas Gray. Agad siyang tumawag. Blake, anong kabaliwang ginawa mo? Alam mo bang kumakalat ang video mo? Alam mo bang dinudungisan mo ang pangalan ng pamilya? Humagulgol si Blake sa kabilang linya. Dad, hindi ko ginusto ito. Kada 1 oras, nawawala ako sa sarili. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Sinasabi ng mga kaklase ko na kung hindi nila ako mapipigilan, baka masaktan ko ang sarili ko.
Saglit na katahimikan. Pagkatapos, hintayin mo ako. Lilipad ako ngayon din. Isasama ko ang kapatid mo at ang buong medical team. Sa loob lamang ng ilang minuto. Isang pribadong eroplano ang umalis mula Shuhai patungong Nanjang. Kasama ang 6 na nangungunang eksperto sa medisina, kabilang ang isa sa pinakamahusay na psychiatrist sa bansa. Ang pamilya Gray ay may lahat ng source. Yate, eroplano, security team, personal doctors. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Ang katotohanan. At kahit ang pinakamahusay na psychiatrist sa mundo, hindi kayang lunasan ang bangungot na bumalot kay Blake Gray. Sa tarangkahan ng Nanjing City College of Finance and Economics, nakatayo si Adrian Laurent habang mahigpit na nakakapit sa kanyang braso si Lyra Chin. Halatang halata ang paghanga sa mga mata ng dalaga. Mr. Laurent, ang galing niyo talaga. Halos manggilid ang luha ni Lyra. Ang dami naming sumubok kumbansihin si Belle, pero wala. Kayo, ilang salita lang, parang nagising siya agad sa katotohanan. Bahagyang ngumiti si Adrian, malamig ngunit kalmado ang tinig. Marahil noong tumalon siya sa lawa, doon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang buhay. Minsan, kailangan munang masagad ang tao bago niya makita ang sarili niyang pagkukulang. Tumango si Lyra ng paulit-ulit. Salamat po talaga, kung hindi dahil sa inyo, baka, napalunok siya. Baka may nangyari ng masama. Humarap si Adrian sa kanya. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, haharapin na niya ang buhay ng may pag-asa. Pagkatapos ay seryoso siyang nagpaalala. At ikaw rin. Mag-ingat ka. Kapag nagka-boyfriend ka balang araw, huwag kang magpapaloko sa mga ganoong klaseng lalaki. Namula si Lyra at ngumiti ng mahiyain. Hindi po ako ganon kadaling malinlang, matalino naman ako. Saglit siyang tumitig kay Adrian, tila may gustong sabihin ngunit nag-aatubili. Sa huli, mahina niyang ibinulong. Kung sakaling maghanap man ako ng boyfriend, gusto ko sana katulad ninyo. Napangiti si Adrian. Ano to? Maghahanap ka ba ng manugang na papasok sa bahay ninyo? Mas lalo siyang namula. Kung kayo naman po, kahit hindi na kayo pumasok sa bahay, okay lang. Umiling si Adrian, bahagyang natatawa. Bata ka pa. Mag-aral ka muna. Hindi nahuhuli ang pag-ibig. Ngumuso si Lyra. Kapag dumating ang tamang tao, bakit pa hihintayin? Ang tunay na pag-ibig ang pinakamahalaga. Tinitigan siya ni Adrian, seryoso. Kung talagang tama ang tao, huwag mo palampasin. Pagkatapos noon, bahagya siyang tumalikod. Sige, bumalik ka na sa dormitoryo. Uuwi na ako. Ngayon na po. Tila may panghihinayang sa tinig ni Lyra. Kape muna tayo. Umiling si Adrian. Kapag uminom ako ng kape, hindi ako makakatulog. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa WeChat ni Lyra. Kusang loob niya itong binuksan, at bigla siyang napasigaw. Diyos ko! Ang kadiri. Napatigil si Adrian. Ano yun? Napangiwi si Lyra, halos maduwal. Iniabot niya ang cellphone kay Adrian habang inuubo. Trending video sa Facebook, si Blake Gray, sa banyo ng ospital, kumain siya ng dumi, napapikit siya. Nakakasuka. Sino bang normal na tao ang gagawa noon? Tiningnan ni Adrian ang video. Totoong nakakasuya ang eksena. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig na titig, may kakaibang kislap. Ang lalaking mahilig maglaro sa isipan ng iba. Ngayon, siya mismo ang bihag ng sariling demonyo. Alam ni Adrian ang kahihinatnan nito. Isang beses kada oras. Kailangang kumain. Kung hindi, mabubulag sa sariling kabaliwan. Kapag pinigilan, magwawala. Sasaktan ang sarili. Isusuko ang buhay. Ang tanging paraan para manatili siyang buhay, ay pakainin siya ng karumal-dumal na bagay na iyon. Habang buhay. Ngunit mabuti na rin, malaki ang pamilyang Gray. May pera. May hawak na mga tao. Kaya nila siyang bantayan. Pero para kay Blake Gray, ang impyerno niya ay magsisimula pa lamang. Pagbalik ni Adrian sa bahay, si Blake Gray naman ay isinugod na sa Sanity Lab Hospital, ang nag-iisang psychiatric hospital sa Nanjing. Malayo ito sa sentro. Halos 30 kilometro ang layo. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ay parang septic tank na nabuksan sa ilalim ng araw. Para sa mga kasama niya, bawat segundo ay tila parusang impyerno. Pagkababa nila ng sasakyan at tinutulungan siyang maglakad papasok ng ospital. Biglang natigilan si Blake. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang labi. Hindi, babalik na naman, bulong niya, nangingisay ang tinig.
Kapag nawala ulit ako sa sarili, pigilan niyo ako. Pakiusap. Nagkatinginan ang mga kasama niya. May takot sa kanilang mga mata, ngunit tumango pa rin sila. Sa isip nila, kapag pinigilan namin siya, baka kami ang hilahin niya pababa. At sa susunod na segundo, nagbago ang ekspresyon ni Blake. Parang may pumutok sa loob ng kanyang utak. Nasaan ang CR? Nasaan? Napayuko ang lahat. Nagsimula na naman. Dalhin niyo siya doon. Huwag niyo siyang pakawalan. Sigaw ng head teacher. Pinagsabihan nila siya sa lupa. Hinawakan ng kanyang mga kamay at paa. Piniga ang bawat galaw. Tawagan mo ang doktor. Sigaw ng isa. 3 silang nakadagan kay Blake, ngunit tila nadagdagan ang lakas nito ng 10 ulit. Hindi ko na kaya. Hingal ng isa. Makakawala siya. Itali mo. Tanggalin mo sinturon mo. Sigaw ng isa pa. Ngunit huli na. Sa isang malahas na pag-ikot ng katawan. Parang demonyong nakawala sa tanikala. Tinapon ni Blake ang 3 lalaking nakadagan sa kanya. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang naglalakad kasama ang napakalaking husky. Ang aso ay huminto, umikot, at doon mismo sa harap ng psychiatric hospital. Naglabas ng sariwang dumi. Hoy! Ilayo mo aso mo! Sigaw ng roommate ni Blake. Sinaman siya ng tingin ng matanda. Aso ko to. Bakit? Kung hindi mo aalisin yan, may mangyayaring masama. 6 na taon ko ng alaga to. Kahit sa kama ko pa siya maglabas, papayagan ko. Sino ka para pagbawalan ako? Sa sandaling iyon, napatitig si Blake. Ang kanyang mga mata, nagningas. Parang gutom na hayop na nakakita ng pagkain matapos ang mahabang taggutom. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang lakas. Tumakbo siya. Pigilan niyo siya. Sigaw ng isa. Ngunit huli na. Lumundag si Blake patungo sa aso. Sa malaking bante ng dumi sa lupa. Ibinaluktot niya ang katawan, ibinuka ang bibig. At sumunggab. Napatalo ng matanda sa takot. Nanginginig ang daliri habang nakaturo. Ikaw, ilang araw ka nang hindi kumakain. Sa paligid, napahinto ang mga dumaraan. Sa harap ng psychiatric hospital. Isang trahedyang hindi mo aakalain sa isang mayamang pamilya. Isang lalaking nilamon ng sariling kabaliwan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.